Every time I share my faith sa mga tao, ang pinaka-common na tanong ay, Zeus, Zeus, ano ba ang religion mo? At madalas, ang pinaka-common na sagot natin ay kung ano ang nakalagay sa birth certificate natin, di ba? Pero let me be hard honest sa'yo. No religion can really save us. It's not about religion. It's about how you respond to the invitation and call of Jesus. Interesting enough, I find it intriguing na ang mga madalas lumapit kay God ay yung mga taong broken na. Yung mga dumating na sa punto ng buhay nila na they are at the end of themselves. It's when we hit rock bottom, we often find ourselves reaching out for something more or for God. May isang social experiment na ginawa kung saan tinanong ang mga tao kung ano ba ang ibig sabihin ng Christianity? And surprisingly, Christianity is often most famous with the 10 Commandments, the do's and don'ts of religion. So, spoiler alert, hindi lang 10 ang commandments. In fact, ang 10 Commandments ay parte lamang ng mas malawak na 613 Jewish law o tinatawag na mitzvot, the law of Moses, also called the Mosaic Law. And here is the interesting part. Marami sa atin ang hindi alam ito. Ang akala natin, 10 Commandments lang ang sinusunod sa Bible. But the reality is, the Mosaic Law is much more complex. However, even with all these laws, the truth is no one can perfectly follow all of them. That's why the law shows us of how much we need a Savior, someone who can fulfill the law on our behalf. And si Jesus yun. He didn't come to abolish the law but to fulfill the law. The invitation of Jesus is not about a list of rules. It's about relationship with Him and accepting His finished work on the cross, which is the thing and the one that saves us. Ang mga commandments ay hindi original na covenant ng Panginoon para sa atin. Hiningi ito ng mga Israelites nung mga panahong iyon. And if you want a reference for that, mababasa mo ito sa Exodus 19 verse 8. At ang layunin ng mga batas na ito ay hindi para i-justify tayo mula sa ating mga kasalanan or gawing righteous at holy tayo. Ang tunay na layunin ng mga batas na ito ay palakihin or ipakita ang bigat ng ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 5 verse 20, ang batas or ang law ay dumating upang ipakita ang bigat ng kasalanan. Ngunit sa kabila ng pagdami ng kasalanan, lalo pang sumasagana ang biyaya na lampas sa lahat ng kakulangan. In English, where sin abounds, grace much more abounded. Kapag sinubukan nating i-justify ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, madalas tayo ay nag-cherry picking lang. Pinipili lang natin kung ano yung gusto lang nating sundin, kung ano yung mas convenient sa atin. May mga tao na nagsasabi na, hindi naman ako ganun kasama, hindi naman ako ganun kakasalanan kasi tumutulong ako sa may hirap, nagsisimba ako. Ikumpara mo naman ako sa mga magnanakaw, prostitute o mamamatay tao. Ngunit, ang standard ni God ay hindi nagbabase sa paghahambing sa ibang tao. Ang standard ni God ay perfection and it is His righteousness. At kahit gaano pa natin subukan na sundin or abutin ang righteousness ni God, kahit na magkasala tayo sa isang batas lang, tayo ay guilty sa paglabag ng buong batas. Sinabi to sa James 2 verse 10. At noong panahon ng mga Pariseo, ganito rin ang ginagawa nila. Nag-cherry picking lang sila ng batas. Pinipili nila kung ano yung mas convenient para sa kanila. Binababa nila yung batas at standard para sa kanilang sarili, pero tinataas naman para sa iba, na nagiging dahilan na maging self-righteous at mapagmataas sila. Ito yung kinagalit ni Jesus. That is why sa buong lesson na to, pinakita ko at i-discuss ko about all self-righteousness. Hindi bumaba si Jesus dito sa lupa to create a religion and magbigay ng mga do's and don'ts. Pumunta siya dito to have a relationship with us, not to create another religion kagaya ng mga religion ng mga Pharisees noon. Sa panlabas, mukha sila mga banal at walang kapintasan, pero sa loob, ang kanilang mga puso ay punong-puno ng kasamaan at pagpapanggap. Na-discuss ko ito sa aking aklat na Are You in Thy Art? Kung saan ganitong sistema ng mga Pariseo ang naging ugat ng pagiging judgmental ng mga tao. Kapag itinaas mo ang sarili mo at nagpakitang tao na banal, nagiging madali para sa iyo ang husgahan ng iba. Ganito ang ginagawa ng mga Pariseo. Ginagamit nila ang mga batas hindi para maglingkod at magmahal, kundi para iangat ang sarili nila habang ibinababa ang iba. Kaya nang dumating si Jesus, ibinalik niya ang tunay na standards at holiness ng law. Pinakita niya ang layunin ng batas ay hindi para gawing self-righteous sa mga tao, kundi upang ipakita ang tunay na kabanalan at pag-ibig ng Diyos. Sinabi niya na ang batas ay hindi lamang tungkol sa panlabas na pagsunod, kundi tungkol sa puso natin. Ang tunay na kabanalan ay nagmumula
sa loob at hindi sa panlabas na anyo. Narinig nyo na sinabi, huwag kayong mga lunya, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sinumang tumingin sa ibang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa pangangalunya sa kanyang puso. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong huwag kang papatay at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magalit sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi na hangal ka ay mananagot sa impyerno ng apoy. So, nakita nyo kung paano itinaas ni Jesus ang mga batas, tama? Ang Law of Moses. Ibinalik niya ito sa pinaka-standard nito, which is perfection. Magalit ka sa isang tao, considered na pumatay ka. Pag nasaan mo sa paningin lang ang isang babae, considered na nangalunya ka na. So, ito ang tanong ko sa'yo. Maybe wala ka pang napatay at maaring iniisip mo na dahil doon, hindi ka ganon kasama. But let's be honest here. Sa buong buhay mo ba, nakapagkupit ka na ba ng kahit piso lang sa magulang mo? Nag-worry ka na ba? Nagsinungaling ka na ba ng kahit minsan, kahit maliit na pagsisinungaling lang? O nagkaroon ka na ba ng takot sa buhay mo? Baka hindi mo pa alam pero lahat ng nabanggit ko ay kasalanan. Dahil sinabi din sa Revelation na ang unang mga paparusahan ay yung mga mapagduda at matatakoting tao. At alam mo ba na ang kaparusahan ng pagsisinungaling at pagpatay ay pareho lang? Kung akala mo ay dahil nasunod mo ang 9 commandments pero may isa ka lang na nalabag, akala mo ay ligtas ka na, nagkakamali ka. Nakasulat sa James na sapagkat ang sino mang tumupad sa buong batas ngunit sumuway sa isang utos ay parang nilabag niya ang lahat ng utos. Kaya kung susubukan mong bigyang katwiran ang iyong mga shortcomings at kasalanan mo gamit ang Mosaic Law, kailangan mo itong sundin perfect. And here is the thing, for 2,000 years, walang tao naka-perfect ng law. Kaya nga kung susubaybayan mo ang Bible, makikita mo na ang dahilan kung bakit napakaraming dugo at alay sa Old Testament ay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Without the shedding of blood, walang kapatawaran ang kasalanan. Yung mga tupang inalay sa Old Testament ay sumisimbolo sa sakripisyo na gagawin ni Jesus, the Lamb of God, na ang mag-aalay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. For thousands of years, ang batas ay naging pabigat at bondage para sa mga Israelites dahil walang nakasunod perfectly. Pero nang dumating si Jesus, He fulfilled the law at iniimbitahan kanya tayo na lumapit sa kanya. Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Dahil kinuha na ni Jesus ang lahat ng bigat ng batas, tayo ay malaya na. Hindi na natin kailangan dalhin ang pabigat ng kasalanan. Si Jesus na ang nagdala nito para sa atin. That's why, and that's the good news. Through Him, we are offered rest and freedom from the burden of trying to achieve righteousness on our own. The problem is, when we are trying to earn our salvation using religion, it can never be earned. Kahit gaano pa karami ang mabubuting gawin natin, kahit ilang tao pa ang natulungan natin, kahit napangalanan mo pa ang lahat ng mabubuti mo nagawa, when the time comes and we face God in judgment, if ang isasagot natin ay listahan ng mga ating nagawa, hindi yun naabot sa standard ni God, which is perfection. Sinabi nga sa Isaiah, di ba, na lahat ng mabubuti nating gawa ay parang maruming basahan. In the original Hebrew word, sinabi dito na parang dirty menstrual rags. Ganon tinitingnan ng Diyos ang mga mabubuti nating ginagawa para ma-earn yung salvation natin. Ang mga gawa natin, no matter how good, can't meet God's perfect standard. And it is written sa Ephesians 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Salvation is not something we can earn. It is a gift from God, given to us by grace. And grace means we don't deserve it, we don't earn it, and yet God still freely gave it to us. And in my observation, people who are trying to earn their salvation are often the one who becomes bitter, prideful, and boastful, thinking na I did this, kaya mas mataas at holy ako sa'yo. But as the Bible clearly states, it is not of works. Hindi ito nakasalalay sa kung ano ang kaya mong gawin, kundi sa biyaya ng Diyos. Kapag inasa natin sa sarili nating gawa ang kaligtasan natin, nagiging burden ito at nagiging mapagmataas tayo. Pero ang totoo, walang kahit ano tayong magagawa para ma-earn ang kaligtasan. Jesus has already done it all. That's why salvation is a free gift. It is free not because it's cheap, but because Jesus paid the price
for us. The only thing we need to do is receive it through faith, to trust in Jesus' finished work on the cross, and not on our own efforts.